So isa malaking regalo nga po mga idol ang binigay ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa isa sa mga kalaban nito at tumalo sa kanya na dating WBO champion na si Jeff Horn, kung saan mga boss, opisyal na nga po napabilang si Jeff Horn sa Hall of Fame inductee. Kumbaga mga idol, magiging tunay na legend na si Jeff Horn. At alam nyo ba mga boss, kung sino ba talaga ang dahilan kung bakit nakuha ni Jeff Horn ang malaking parangal na to? Walang iba mga idol kundi sa naging panalo nito kay Manny Pacquiao at inagawan nito si Boss Manny ng WBO na para sa lahat ng mga boxing experts. Si Pacman daw talaga nanalo sa laban na yon. Sobrang layo daw ng scorecard sa nakita natin sa bakbakan ng dalawang fighter. At ang personal natin na reaction dito mga boss, regalo lang talaga kay Jeff Horn ang panalo nito kay Pacman dati. Dahil sa lugar sila nito mismo naglaban ni Pacman. Bali pangalawa na nga po to mga idol si Jeff Horn sa nabigyan ng panalo at naging Hall of Famer dahil kay Pacman. Nangyari na din ito sa laban ni Pacman kay Timothy Bradley. Nabinigyan din si Bradley ng panalo sa unang laban nito kay Pacman. At pag-retire nito mga boss, kabilang na ito sa Hall of Famer. Bagay na hindi sumang-ayon talaga dito si Tank Davis. Tinanong nito mga idol kung bakit nakasama si Bradley sa Hall of Fame. E basura naman daw ang record nito at dinaya lang nito si Pacman para manalo sa bakbakan. Samantala matunog naman po na pinag-uusapan mga idol sa Twitter X ang posibleng awarding sa Fighter of the Decade na mangyayari sa taong 2030. Kung sino ba daw kaya makakuha sa award na to? At merong tatlong candidate nga po mga boss na posibleng makakuha sa award. Walang iba mga idol kundi ang Three Kings. Ito nga si Terence Crawford, Naoya Inoue at Alexander Usyk. At marami ang nagsasabi mga boss na posible si Inoue daw talaga makakuha ng award na to dahil meron pa ito sapat na oras para gumawa ng history. Sa rason na si Crawford retired na at si Usyk one fight na lang. Pero para sa atin mga boss, pabor tayo na makuha ni Usyk ang award na Fighter of the Decade. Sa kanilang tatlo kasi mga idol, para sa atin si Usyk talagang pinakamalakas na resume. 2 division undisputed champion. Sa cruiserweight at heavyweight, ang division na mahirap talaga pagharian. Pero nagawa ito ni Usyk. At isa pa mga idol, kung paano kinuha ni Usyk ang mga titulo, tinalo talaga nito lahat na malalakas sa cruiserweight, pati na rin sa heavyweight. Tinalo nito mga idol sa AJ ng 2 beses. At si Tyson Fury na number 1, tinalo nito ng 2 beses din. Kumbaga pinagdaanan talaga ni Usyk lahat ng malalaking laban. Si Inoue at Crawford, ang dali lang nila kinuha ang mga titulo, lalo na itong si Crawford. Lumaban ito kay Spence na merong 3 titulo at agad ito naging undisputed. At lalo na sa laban ito kay Canelo, na 4 na titulo talaga nakuha ni Crawford. Kumbaga hindi lumaban si Crawford na maraming laban sa malalakas. Pero si Usyk dinaanan lahat, kaya masasabi talaga natin mga boss na deserving talaga si Usyk sa award na to. Ano sa tingin nyo dito mga idol? Samantala itagdag naman natin mga boss, Pinay tennis superstar na si Alex Ayala panalo sa kanyang unang laban sa Toronto Open, kalaban nitong si Alicia Parks. Matapos makuha ni Ayala ang kampyonato sa DC Open, panalo na naman si kababayan mga boss at pasok na ito sa round 32 ng National Bank Open sa Toronto. Kaya abangan natin mga idol ang susunod na laban ni Alex Ayala.